Ang pagbabalik ni Asta with full strength and courage dahil in just a single attack, binawian kaagad niya si Lisita na walang pagdadalawang isip na kahit si Libby ay buo na ang loob. At ang pag-rise up ng Hino Country matapos pugutan ni Yuzuga ng ulo si Lucius Socrates. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Pero bago ang lahat mga lads, since hindi ko na-upload ang huling 3 chapter, mauuna muna ang huling 3 chapter para din ma-refresh tayo sa huling event ng Black Clover. At kung gusto nyo ang bago, malaya kayong mag-skip papunta doon sa huling parte ng video. Lalagyan ko na lang ng per chapter sa itaas mga lods. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos ang pagbagsak ni Asta ay finally ipinakita na ni Lucius Socrates ang kanyang final form, habang sa tulong naman ng anti-magic ni Asta ay mas lalong pinalakas ang spirit dive ni Yuno with dual attribute Star and Wind Magic. Kaya napakomento nga itong si Finral na habang nanunood ng laban sa pamamagitan ng projector magic ni Mars na kahit ang rival daw ni Asta na si Yuno ay mayroon na ding anti-magic. Habang nanlilisik ang mga mata ni Yuno na nakatitig kay Lucius, napaisip naman itong si Lucius na mukhang nasa alanganing sitwasyon siya ngayon. Kaya sinabi niya kay Yuno na talagang alam niya in the first place na si Yuno talagang the most dangerous one dito. Napasimpleng sagot ni Yuno, ikaw naman ang nagsimula nito, hindi ba? Ikaw na halos parang bangkay na. Kaya nag-unleash si Lucius ng massive attack gamit ang iba't ibang magic spell na nakuha niya mula sa Grimoire Tower na parang halos lahat ng magic elements ay pinakawalan ni Lucius in just a single attack. Ngunit lahat ng magic na ito ay pasimpleng winasak lang naman ni Yuno gamit ang Black Tornado Fang at sa pamamagitan ng pagtago sa gitna ng sarili niyang atake, biglang lumitaw si Yuno sa harapan ni Lucius at direktang umatake gamit ang Demon Dweller Sword. Muntik na si Lucius, ngunit mabilis itong nawala sa harapan ni Yuno, kaya parang umatake lang siya sa ere. Ngunit napaisip si Yuno na kaya pala batak na batak ang muscle ni Asta dahil sobrang bigat pala ng spadang to iswing sa ere. Biglang lumitaw si Lucius sa likod ni Yuno na kaagad namang napansin ni Yuno kaya nagawa niyang madepensahan ng atake ni Lucius galing sa likuran. At napakomento nga itong si Lucius sa anti-magic na sukdulan ng pag-iingat niya dito. Samantalang habang napatras si Yuno galing sa atake kanina, nag-unleash naman ito ng mga Star Magic attack, Kentile Hasta, coated by anti-magic. Ito nga ay parang mga laser beam galing sa star ni Yuno na inaatake si Lucius na gustong lumapit kay Yuno. Ngunit dahil sa sobrang bilis ng galawan ni Lucius, nagawa niyang masipa si Yuno papunta sa malaking gusali at sinundan niya pa ito sa ibaba na parang meteor lang naman na bumagsak sa lakas ng kanyang paglanding kaya nawasak ang buong rooftop ng building at si Yuno naman ay napa-backflip na umiwas sa atake sabay unleash ng rumaragasang Black Crescent, Moon Sickle, coated by anti-magic na mas lalong bumasak sa gusali. Nagawang maiwasan ni Lucius ang napakalaking Crescent Moon na pinakawalan ni Yuno, ngunit nagulat siya dahil biglang lumitaw si Yuno sa harapan at nag-unleash na naman ng atake gamit ang Demon Dweller Sword kung saan mabilis na namang nasalag ni Lucius sa pamamagitan ng kanyang espada. Ngunit habang buong lakas na iginitgit ni Yuno ang Demon Dweller, ibinuelo naman niya ang kanyang Spirit of Zephyr kaya nagawang mahati ni Yuno ang espada ni Lucius at tumama sa balikat. Ngunit nandilat na lamang ang mata ni Yuno dahil nasa likod niya na si Lucius na nakangiti pang napaisip na hindi daw kayang basahin ni Yuno ang Transparency Magic, which is ang magic ng former captain ng Purple Orca. Kaya dahang-dahang hinawakan ni Lucius ang likod ni Yuno sa parte ng katawan na hindi nababalutan ng anti-magic upang magamit niya ang Soul Magic at pagkatapos daw nito magiging katapusan na ng lahat. Ngunit di pa niya nahawakan ng likod ni Yuno, biglang nag-activate ang isang barrier na sobrang ikinagulat ni Lucius dahil ang magic na bumabalot sa kanyang katawan ay unti-unting naglalaho dahil ang barrier na ito ay isa palang Black Neverland. Kaagad nag-unleash si Yuno sa likod gamit ang Demon Dweller, kaya walang magawa si Lucius kundi umatras muna habang naka-activate ang Black Neverland sa paligid ni Yuno. And it's turned out na natamaan ang mukha ni Lucius sa ataking yon, kaya sinabi na lamang niyang na-impress siya sa ginawa ni Yuno. Ngunit unti-unti pa rin niya itong wawasakin hanggang sa mauubos ang limitadong anti-magic nito. Napasimpleng sagot ni Yuno na bago mangyari yon, sisiguraduhin kong patay ka na.
Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang final form ni Aesir Selva as a paladin na mas pinalakas ni Lucius, habang si Noel ay napangisngis dahil wala na siyang natitirang magic, ngunit itong si Aesir Selva ay nakahanda ng umatake papunta sa kanya. Subalit bigla na lamang lumiyab ang buong katawan nito nang tumamang atake galing kay Mereoleona. Nagulat si Noel sa hindi inaasahang pagdating ni Mereoleona at napawika nga ito na umalis na kagad si Noel dito dahil hindi na yan ang ina na kilala ni Noel noon at siya na ang bahala dito, na makikita mo talaga sa mukha ni Mereoleona mga lods ang pagkasabik na makalaban ng dating master na ni minsan hindi niya nagawang talunin noon. Samantalang ipinakita naman ng dalawang Black Star ni Yuno na siyang nagpa-teleport kay Asta at Libby papunta kay Mimosa. Habang nakahiga si Asta sa healing garden ni Mimosa, nag-aalala si Mimosa dahil ang tanging bagay na magpapagaling lang sa sugat ngayon ni Asta ay ang kanyang ultimate magic spell. Ngunit wala siyang sapat na mana sa ngayon dahil kailangan pa niyang i-channel ang lahat ng healing powers niya papunta kay Asta. Ngunit kung gagawin naman niya ang bagay na yon, ang mga naghihingalong Magic Knight na nandito ay hindi niya magagawang iligtas. Mas lalong naguguluhan si Mimosa dahil alam niya na gusto ni Asta na hindi lang siya ang maliligtas. Ngunit kaya hindi napigilan ni Mimosa na mapangisngis habang pinagpapawisan kung isasakripisyo niya ba ang iba para lang kay Asta. Ngunit gumapang ang mga sugatang mage papunta kay Mimosa upang sabihin na huwag na silang aalahanin pa dahil kailangang iligtas ni Mimosa si Asta. Nakita nila ito kung paano lumaban at kailangan nila ang kapangyarihan nito para iligtas ang buong Clover Kingdom. Bagay na ikinagulat ni Mimosa, ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang pagdating ng Guardian Angel habang ang mga sugatang Magic Knight ay walang pagdadalawang isip na sinabing sila na ang bahala dito. Umalis ka na, Mimosa. Kaya habang tumatakbo si Mimosa at inilagay si Asta sa healing cage, bigla na lamang nagkaroon ng matinding pagsabog kaya napakagatlabi na lamang si Mimosa sa mga mage na nagsakripisyo ng buhay. Mabilis na nasundan si Mimosa ng Guardian Angel kaya minaigi na lamang niyang iwasan ng mga atake habang tumatakbo at napasabi sa sarili, I swear, sisiguraduhin niyang maililigtas niya si Asta kahit anumang mangyari. Ngunit habang tumatakbo papalayo si Mimosa, bigla namang bumungad sa harapan niya ang higanting paladin na si Morris na naka-final form na pangiti pa nitong sinabi na gusto daw niyang sundan at tapusin ang mga nawawalang research, ngunit uunahin niya munang alisin ang nag-iisang flaw para kay Master Lucius. Kaya ang Mimosa na puno ng lakas ng loob kanina ay parang nawalan ng pag-asa nang nakita ang higanting paladin na nasa harapan niya at may biglangang nagsalita na hindi siya isang flaw. At ito nga ay si Mars mga lods from Diamond Kingdom kasama mga kilalang mage ng Diamond Kingdom na dati ay kalaban lang ni Asta ngunit ngayon ay kanya ng mga kaibigan. Nagulat si Mimosa sa pagdating ng mga taga-Diamond Kingdom, ngunit sinabi ni Fanzel na huwag itong mag-alala dahil nasa panig sila ni Asta. At dagdag pa ni Mars na gaya ng pinangako niya kay Asta, nandito siya ngayon para tumulong. Habang itong si Lotus ay nagtataka kung bakit pinilit pang pasalihin ng isang matanda na kagaya niya sa grupong ito. At saka isa lang naman ang kamay niya. At si Landros naman ay napangiti dahil nakakatawa daw isipin na makita ang isang high-level mighty scholar ng Diamond Kingdom na walang ginawa kundi gumawa ng human experiment, ngunit ngayon may isang nilalang na ginawa lang naman siyang isang halimaw. Sobrang nasisihan si Moras nang nakita ang mga taga-Diamond Kingdom dahil sino daw ang mag-aakala na muli sila magkikita sa ganitong lugar. Ngunit hindi na daw kailangan ng mga taga-Diamond Kingdom dito dahil huli na ang lahat. At sa totoo lang, sobrang nakakahiya. Gusto pa naman niyang ipagmamayabang ang mga bata niya noon, ngunit magiging lupa lang mga ito at magmimistulang kanyang multo sa nakaraan. Biglang nagsalita ang isang babae na galing sa Diamond Kingdom na napawika, ikaw ang multo sa nakaraan, Morris. Kahit wala ang iyong body modification, patuloy lang kaming lumalakas na makikita ang isang babaeng kalmadong naglalakad papunta sa harapan ni Morris habang sumusunod sa kanyang likuran ng isang monster na puno ng putik sa katawan. Kaya parang napa-serious mode nga itong si Morris nang nakita ang isa sa pinaka naging success niya, si Pheramena, ang one of the 8 Shining Generals at ang host ng Spirit of Earth.
Kaya isang napakatinding laban ang naganap dito mga lads sa pagitan ni Morris at ng taga Diamond Kingdom dahil sabay na umatake ang grupo ni Nafanzel at naka-all out kaagad ang lahat. Lalo na itong si Landros mga lads na may taga-supply ng mana sa likod gamit ang artifact ni Code na may kakayahang mag-imbak at mag-supply ng mana. At hindi rin nating isawalang bahala si Nafana at Mars na kaya mag-deal ng napakatinding damage. Kaya siguradong may kalalagyan talaga itong si Morris sa mga mage na pinag-e-eksperimentuhan niya noon. Samantalang nagulat naman itong si Mimosa dahil tinangay siya ng wind magic ni Fansel upang makalayo at sinabing sila nang bahalang mag-takedown kay Morris. Pagalingin ni Mimosa si Asta, kaya sobrang nagpapasalamat si Mimosa habang sumasakay sa wind magic papalayo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga mamamayan na nakaligtas sa gumuguhong kaharian ng Clover Kingdom, kung saan nag-cheer up sila para kay Yuno. At dito ipinakita mga lads na ginamit na ngayon ni Lucius Zografis ang magic ng former Wizard King na si Prancia Fanibani, ang Legion Magic, kung saan isang sandamakmak na Legion Army ang umatake lang naman kay Yuno, kaya nagpakawala kaagad si Yuno ng mga pag-atake gamit ang Black Wind Blade Shower. Kaagad umatake si Yuno nang malapitan towards Lucius, ngunit nagkabanggaan lang ang dalawa sa ere dahil may sandata ng hawak si Lucius. Isang napakalaking blade at may lumilipad pang napakaraming sandata sa ere, mga swords, spears and blades, habang patuloy namang bumababa sa ground ng napakaraming Guardian Angel para ubusin ang lahat ng mga mamamayang nakaligtas. Kaya tinanong ni Lucius si Yuno kung sino ang uunahin nito. Isisettle na ba ang laban na to o mauubusan si Yuno ng mga mamamayan na kanyang pinoprotektahan? Napamura na lamang ang mga mamamayan na nasa ibaba dahil lumusob at umatake ang napakaraming Guardian Angel, kaya lahat sila ay nagsisitakbuhan na. Ngunit biglang lumabas out of nowhere ang Snow at ito pala ay si Nidge na balak niyang saluin ng atake at napasabing this time sa pagkakataong ito, poprotektahan niya mga tao in my own free will. Subalit isang massive cube ang nagpa-misdirect sa atake ng Guardian Angel na sobrang ikinagulat ni Nidge kung ano ang bagay na to. At dito pinakita mga naglalaki ang cubes na bumagsak galing sa ere na parang may formation pa silang ginawa na parang intention nilang gumawa ng cross formation sa mga cubes habang ang ibang cubes ay inilagay nila sa gilid ng circle. Kaya nagulat ang mga mamamayan kung ano ang bagay na to, ngunit may biglang nagsalita. At ito nga ay si Millie Maxwell mga lords na napasabing humihingi sila ng apology sa mga mamamayan ng Clover Kingdom dahil pinaghihintay nila ito. Ngunit wala nang pinakaiinis pa kung umaasa lang sila sa tsamba dahil ginugol nila ang lahat ng oras para sa paghahanda hanggang sa mga huling sandali dito mismo sa Branch Zero, ang kanilang Magic Tool Research Lab, na makikitang nandito ang team ni Sally mga lods, sina Radis, Valtes, kasama ang research team na nagbabantay kay Sally no na si Makosa. Nagulat si Noel na parang naguguluhan sa pagdating ng mga researcher, ngunit napangiti itong si Sekri na napasabing sumakto lang ang pagdating nila. At dito sinabi ni Sally na hindi doon niya nag-gets kaagad kung ano ang gustong sabihin sa kanya ni Asta noon. Ngunit nang napunta siya sa Magic Tool Research Lab, nagtatrabaho siya ng maigi para sa ikabubuti ng Clover Kingdom, kaya maraming mga taong nagpapasalamat sa kanya. Kung kaya't ngayon sa tingin niya, ngayon lang niya nauunawaan at nag-gets ang sinabi ni Asta. Gumawa kaagad ng special magic si Valtos at napasabing ito na ang oras para pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan, kung saan lumitaw sa harap ng Guardian Angel ang itim na special magic at ipinakita na may hawak na parang magical gun itong si Makosa at sinut out niya ang Guardian Angel sa pamamagitan ng special magic, kung saan pasimple lang naman itong tumama sa katawan ng Guardian Angel. At dito ipinaliwanag ni Sally na ito ang naging resulta sa paggawa niya ng sandamakmak na research sa katawan ni Asta na walang magic, at ang balang yan ang naging resulta. Nagulat ang Guardian Angel dahil parang nanigas ang katawan niya, kaya ipinaliwanag ni Sally na binubugbog nito ang circuit magic sa katawan at pinapahinto ang paggana ng iyong magic na magre-resulta na hindi ka na makakagamit ng magic sa loob ng 5 segundo. Kung kaya't dito na-realize ng ibang Magic Knight na ngayon ay pwede na silang lumaban, habang si Makosa ay napasabing si Sally lang naman ang pinaka-genius sa Magic Tool Research.
Biglang lumabas si Raditz sa special magic ni Valtos upang harapin ang Guardian Angel at napasabi na may nagsabi sa kanya na ginamit mo raw ang soul magic para ikulong ang maraming kaluluwa upang paganahin ang bagay na to, na parang si Lucius ang kinakausap niya at hindi ang Guardian Angel mismo. At hindi natin kakalimutan na ang magic ni Raditz ay Soul Corpse magic, kung kaya't sinabi niya na gagamitin niya ang kanyang Soul Corpse magic para punitin ang mga to at ibalik ang soul sa langit. Kaya matapos palabasin ni Raditz ang soul sa katawan ng Guardian Angel, ang katawan nito sa Ere ay nagkadurog-durog at napuntas sa kawalan. Habang ang mga mamamayan ay nagulat sa kanilang nakita kung paano tinalo ni Raditz na walang kahirap-hirap ang monster na yon kanina. Habang minamasdan ni Valtos sa mga tao sa paligid na sobrang naghirap, siya ay napamura habang naaalala ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Asta noon, kaya napabwisit na lamang siya sa kanyang isipan. Ngunit tama ang lahat ng sinabi ni Asta sa kanya. Kaya nagsimula na nga dito lumaban ng mga Magic Knight sa mga Guardian Angel at ang mga cubes na hinanda ng Branch Zero ay nagsimula na rin pinapahinto ang paggana ng magic ng kalaban. Samantalang habang nagsimula ng lumabang muli ang mga Magic Knight, may isang nilalang na lumilipad gamit ang light magic papunta sa Clover Kingdom. At heto na nga mga lods, dumating na ang mga elves sa pangunguna ni Patole kasama si Raya at Fana upang tumulong sa panig ng mga taga Clover Kingdom. Kaya habang naaalala ni Patole ang lahat ng ginawa niya at sa pakikipaglaban niya noon kay Asta, sinabi niya na ipinapangako niya na gamit ang kapangyarihan ng mga elves, this time, poprotektahan niya ang mga tao. Samantalang habang nasa Ere, nakita ni Mimosa ang pagdating ng taga Branch Zero sa pamumuno nila Sally at mga dating member ng Eye of the Midnight Sun. At ang pagdating ng mga elves na pinamumunuan ni Patole na siyang naging leader noon ng Eye of the Midnight Sun, at ang lahat ng mga ito ay naging kalaban ni Asta. Ngunit ngayon, dahil kay Asta, ang kanyang mga naging kalaban ay naging kakampi niya na. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagulat si Yuno sa kanyang nakita dahil ginamit na naman ni Lucius ang isa sa pinakamatinding magic sa kasaysayan ng Clover Kingdom, ang Ice Wedge magic ni Wizard King Edward Avalanche. At sabay nga niyang pinalabas ang Ice Wedge World End Torch at ang Ice Edge World End Martyr upang magsagawa ng atake kay Yuno na pinoprotektahan ng Anti-Magic Neverland. Kaya hindi rin nagpatinag si Yuno mga lods at kaagad gumawa ng Black Whip using his star magic na tinatawag nga niya itong Quintil Atrium Flagellum, kung saan parang dinurog na bato ang Ice Wedge magic ng tinamaan ng itim na latigo ni Yuno. Kung kaya't kaagad nagsagawa ng isa na namang unexpected na magic si Lucius to follow up his attack gamit ang giant light sword ng first Wizard King na si Lumercel Vermilion Clover, na habang pabagsak ang giant light sword towards Yuno, gumawa kaagad si Yuno ng 5 corners gamit ang kanyang Black Star upang lumikha ng Black Shield na tinatawag niyang Quintil Atrium Scotum, na makikitang parang kinain lang ng anti-magic ang higanting espada ni Lucius Socrates. At hindi pa tapos si Yuno mga lods, dahil ang 5 corners ng Black Star niya kanina ay nagkaroon ng pagsasanib puwersa upang makagawa ng napakalakas na black laser na tinatawag niyang Quintil Atrium Hasta. Nagawang maiwasan ni Lucius ang surprise attack na yon ni Yuno. Kaya kaagad siyang umatake ng close quarter combat, ngunit nagkabanggaan lang ang lakas ng dalawa na nagresulta sa paglanding muna ng dalawa sa mga lumulutang na bato sa ere. Wika ni Yuno na mukhang desperado talaga si Lucius na habulin siya. Talagang ganun ng takot nito kay Asta. Dagdag pa ni Yuno na parang hindi ata na-predict ni Lucius na ang mga dating kalaban noon na ngayon ay nag-level up at pumanig na sa kanila. Kaya parang sa tingin niya hindi ata tumatalab ang foresight ni Lucius laban kay Asta. Wika ni Lucius na wala lang naman ito para sa kanya. Isa lang naman itong laban na ubusan ng lakas, na hindi magtatagal kagaya ng hiram na anti-magic, na makikitang unti-unti nang nag-fade sa katawan ni Yuno ang anti-magic ni Asta. Nakita ni Lucius sa projector magic na nadapa si Mimosa sa kakatakbo, kung kaya't pinamukha niya kay Yuno na kahit gaano pa ang paghihirap nito, mahuhulog at mahuhulog pa rin ito sa kanyang kamay dahil mukhang na-checkmate niya na si Asta. Kung saan ipinakita na napapalibutan na ngayon ng 3 Guardian Angel si Mimosa at umabot na siya sa kanyang limit.
Nagsagawa ng pag-atake ang Guardian Angel at si Mimosa ay walang magawa kundi pagmasdan lang ang Guardian Angel, ngunit napansin niya ang pagdami ng mga bulaklak sa paligid kung saan nagsagawa pala ng magic spell ang nakakatanda niyang kapatid na si Kirsch para itago si Mimosa at napasabi, "Sino ka para atakihin ang napakaganda kong kapatid?" Bagay na sobrang ikinagulat ni Mimosa nang nakita ang kapatid niya. Dagdag pa ni Kirsch na ang kapal naman ng mukha ng gunggong na to para protektahan ng kapatid niya. Nasaan na ngayon ang yabang nito nung tinalo siya sa laban? Habang nakahiga si Asta sa mga bulaklak ng cage ni Mimosa, may isang Guardian Angel na nakalusot mula sa mga bulaklak ni Kirsch at direktang umatake sa likod ni Mimosa. Ngunit bigla na lamang itong nahati sa dalawang katawan nito nang tumamang special magic ni Langris Vaude. Wika ni Langris na hindi man sila nagkaroon ni Asta ng aktwal na laban, ngunit nagawa pa rin siya nitong talunin, kaya hindi siya papayag na manunood lang. Subalit ang Guardian Angel na hinati ni Langris ay kaagad lang namang nag-regenerate at muling naibalik nito ang sariling katawan. Kaya napangiti na lamang si Langris dahil hindi niya inaasahang babalik ng ganun kabilis ang halimaw na to. Ngunit habang minamasdan ni Langris ang Guardian Angel sa harapan, bigla namang dumaan sa kanyang harap ang napakalakas na apoy na dumurog lang naman sa batong katawan ng Guardian Angel. Nandilat ang mga mata ni Mimosa dahil si Leo pala ang gumawa ng ataking yon, na makikitang napuno ang katawan nito ng mga mana method resulta ng napakalakas ng atake niya kanina. At pasigaw na sinabi, "Asta, gumising ka na dyan." Hindi niya matatanggap ang kahabag-habag na pag-uugali ng kanyang rival. Wika ni Mimosa na namangha kay Leo na hindi siya makapaniwalang nagawang pananatilihin ni Leo ang mana method na maging aktibo at binalot ito sa buong katawan mula ulo hanggang paa. Kaya napakomento na lamang si Langris, "Magaling, Leo." Ngunit napawika itong si Lucius na however, ang lahat ng ito ay para lang mapahabang oras. Dahil kahit ilang beses pa napabagsakin ng kanyang mga Guardian Angel, muli at muli lang itong tatayo. Kaya ang dalawang Guardian Angel na winasak ni Leo ay muli lang namang nag-rise up sa harap niya, habang sina Langris at Kirsch ay napamuni-muni nang naaalala ang pagmamaliit nila noon kay Asta dahil isa lang naman itong peasant na walang magic. Kaya sinabi ng dalawa na ina-acknowledge na nila ngayon si Asta. Ngunit hindi ba't sinabi nito noon na gusto nitong lumakas para makipaglaban na sila ay magkakasama. Kaya sabay na sumigaw ang tatlo na, "Tumayo ka, Asta. Let's fight together. Tatalunin natin si Lucius." Habang nagkakaroon ng matinding pagsabog sa paligid dahil sa pakikipaglaban ni Langris, Leo at Kirsch sa tatlong Guardian Angel, sobrang nahihirapan si Mimosa habang minamasdan si Asta dahil sa tingin niya hindi na siya aabot sa oras at tuluyan siyang napaluhan nang naalala ang nangyari sa kanila ni Asta noon nung nakipaglaban sila kay Lucifero, na kahit hindi niya ito napagaling dahil naubusan siya ng mana, tumayo pa rin ito kahit nahihirapan upang muling lumaban, ngunit nauulit na naman ang nangyari. Hindi niya kayang pagalingin si Asta pabalik sa laban. Habang lumuluha, may biglang lumitaw na portal sa gilid ni Mimosa. At ito nga ay si Finral kasama si Charmy na may dalang masarap na pagkain. Nagulat si Mimosa na napatanong kung bakit nandito ang dalawa. Wika ni Finral na nakita nila ang laban na yon kanina, kaya naisip nila na hindi talaga sumusuko si Asta at ang kanyang rival, kaya dapat hindi rin sumusuko si Mimosa. Kaya napakagatlabi na lamang si Mimosa na nagpapasalamat kay Charmy at Finral at kagad kinain ang pagkaing dala nito. Kung saan habang kumakain, unti-unting nagbubukas ang kanyang grimoire hanggang sa nakuha ni Mimosa ang sapat na mana upang magsagawa ng ultimate magic spell, Flower Utopia. Lumutang napakaraming bulaklak sa ere kasama si Asta, kaya mga pasa nito sa katawan ay isa-isang pinagaling kaagad ng mga bulaklak, habang sa isipan ni Mimosa ay napasabing, "Please, iligtas mo ang mundo, Asta. Ang lahat ay naghihintay sa iyo." Subalit sa hindi inaasahan, may biglang umatake na Guardian Angel sa likod ni Mimosa, ngunit sa isang iglap lang, ang Guardian Angel na yun ay biglang nahati ang buong katawan nang tumama ang Demon Slayer katana ng ating bida, na makikitang Asta is back. At sa sobrang bilis nito, nakatalikod pa itong si Mimosa na umatake si Asta. "Uwi ka ng ating bida, Mimosa. Maraming salamat." Napangiting sagot ni Mimosa habang napaluha, "Of course, Asta."
At dito'y pinakita ang nanlilisik na mata ng ating bida mga lods na sumigaw ng sobrang lakas na Lucius, I'm coming for you. Kaya matapos pabagsakin ni Asta ang unang Guardian Angel ay kaagad niyang tinapos ang dalawa pang natitirang Guardian Angel sa tulong ng nagliliyab na magic spell ni Leo. Sinabi ni Leo na masaya siyang makitang nakabalik na si Asta, kaya nagpapasalamat ang ating bida sa lahat, lalo na kina Langris at Kirsch, pati na rin sa pagtulong ni Charmy at Finral kay Mimosa. Samantalang humingi naman ng sorry itong si Libby dahil mukhang ngayon lang siya nagising at huli na para tulungan si Asta. Kaya wika ng ating bida na bumawi na lamang si Libby mamaya. Napasigaw naman itong si Leo with full of energy na marami pa daw siyang lakas na natitira para lumaban. Kaya napahawak sa ulo itong si Kirsch dahil nag-grown up na talaga ang cousin niya. At lagi nitong pinapanatili ang firepower and even more stronger. Ngunit may biglang nag-step in sa conversation na napasabing, finally, nandito ka na Asta. And I swear, isa ka pa rin, ngunit hindi tinuloy ni Noel ang kanyang linya na tangang Asta. At sinabi na lamang niyang namangha siya sa pag-survive nito kaya ituring isang compliment ang sinabi niya. Kagad na binigyan ni Charmy si Noel ng pagkain na sobrang ikinagalak na kunin ni Noel dahil kailangan niya talaga ang pagkain na to dahil sobrang na-drain ang magic niya. Samantalang habang kumakain si Noel, tinawag ni Asta si Mimosa upang sabihin na ipinapangako niya na babalik siyang buhay. Napangiting sagot ni Mimosa, alam ko at hihintayin kita. Ay, mukhang may chance ata ang Asta Mimosa mga lods kaysa sa Asta and Noel. Nabalitaan kong nag-divorce daw in real life ang voice actor ni Asta at Noel. Possibly kayang sinabayan din kaya ito ng author? Ano sa tingin nyo mga lods? Sino ang bet nyo sa dalawa? Kaya matapos maubos ni Noel ang pagkain at muli nang naibalik ang lakas niya, kagad niyang tinawag si Asta. Kung kaya't napalets go kagad ang ating bida at hindi na nagpatumpik-tumpik pang mag-charge up into Devil Union mode. Lumipad kagad sa himpapawid ang dalawa upang puntahan si Lucius sa itaas at makikitang naka-Valkyrie armor na itong si Noel mga lods with Black Dragon form. Napansin ni Noel na parang may sumasalubong sa kanila, kaya hinanda niya kaagad ang sarili at sinabi kay Asta na nandito na sila. Ipaubaya mo na to sa akin. Pumunta ka na doon, Asta. Kaya napag-garet kaagad ang ating bida na dumiretso sa itaas habang si Noel ay mag-isang hinarap ang tatlong Guardian Angel. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Land of the Sun, kung saan makikita natin dito mga lods na nagkaroon ng massive damage ang buong Hino Country sa pagsalakay ng isa sa mga Lucius clone kasama mga Guardian Angel. Halos nawasak ang buong main building ng Hino Country at ang Ryuzen 7 ay nakatambad na sa mga nasirang gusali at natalo ng gusto ni Lucius, habang ang Shogun na si Ryo ay hawak-hawak na ni Lucius sa lieg. Sinabi ni Lucius na ngayon ay ginamit niya na ang kanyang Ultra Gargantuan magic, kaya niya nang makontrol mula sa malayo ang katawan ng kanyang mga paladin. Dagdag pa niya habang hawak-hawak ang duguan na si Ryo na hindi niya magagamit ang katawan to. Ngunit masaya siya na finally na-meet niya si Ryudo Ryuya. At sa totoo lang, si Ryo ang isa sa mga tinik ng kanyang mga plano. Kaya tinanong niya kung bakit binigyan ni Ryo ng matinding suporta si Asta. Napatingala si Ryo at sinabi ito ay dahil nakuha niya ang kanyang Tengetsu at ang naging kabayaran ay ang pagkawala ng kanyang Yoryuko. Wika ni Ryo sa kanyang isipan na hindi naman niya pinagsisisihan yon. Pero mas mahirap kasi ito kaysa sa inaasahan dahil parang kailangan niyang isuko ang kanyang pangarap at pangako niyang binatawan sa kanyang kaibigan. Kaya para matakasan niya ang harsh reality, nilibot niya ang buong mundo upang hanapin ang kaibigan niya. At isang araw, isang batang foreigner ang kanyang napansin, isang batang walang mahika. At dahil naramdaman niya ang pagkakapareho nila, dahil pareho silang walang magic o kung anuman, sinimulan niyang bantayan ang batang to. Ipinanganak siya na walang magic at hindi tulad niya, isa lang itong pangkaraniwang tao. Pero hindi siya sumuko. Nagsikap siya ng gusto at hinarap ang lahat ng pagsubok sa buhay ng buong tapang. Pagkatapos, nakilala ng batang yun ang kanyang kaibigan na matagal niyang hinahanap at ang batang yun ay mas lalong lumakas ng buong tapang at nagpatuloy para may maprotektahan siya. Hinarap niya ang mga kalabang labis na mas makapangyarihan kaysa sa kanya at muntik nang mamatay ng paulit-ulit. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit lagi niyang inililigtas ang iba, patuloy pa rin siyang lumalaban.
Kaya ang makita ang bagay na yon, sobrang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at gumising sa kanya upang kumilos. Kung kaya't sinabi ni Rio kay Lucius na siya ang sinuportahan ko. Sinuportahan naming lahat at hindi ikaw. Gumapang ka lang sa gilid at gayon pipilitin mong yumuko ang lahat at gusto mong mag-asta na parang Diyos kahit wala kang karapatan. Kaya napatugon si Lucius na nakakalungkot mang isipin, ngunit mukhang hindi na kailangan ng Shogun sa bagong mundo na gagawin niya. Biglang lumitaw sa tabi ni Lucius si Yusuga na sobra niyang ikinagulat na makikitang nakangiti pa itong inihanda ang katana at binanggit ang salitang Zeten. Talsik ang ulo ni Lucius sa harap ni Rio at pangiting sinabi ni Yusuga, mukhang hindi mo ata na-impress ang Shogun namin, habang ang ulo ni Lucius ay lumipad sa itaas na parang nagsilbing rising sun representing sa muling pagbangon ng Hino country. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan papakawalan na ni Lucius towards Yuno ang sumisiklab niyang kamao gamit ang lightning magic at napasabing totoong si Yuno ang kanyang ultimate opponent. Ngunit ang anti-magic nito ay malapit nang mauubos. Kaya habang sinasalubong ni Yuno ang atake, sinabi niyang tama ka. At ito na ang pinakahuli niyang atake gamit ng anti-magic kung saan gamit ang pinagsamang star, ni-recreate ni Yuno ang atake ni Asta na tinatawag niyang Black Meteorite. Kaya nang dilat ang mata ni Lucius nang tumama sa mukha niya ang atake ni Yuno habang si Yuno naman ay parang may napansin. Binitawan ni Yuno ang Demon Dweller Sword at dito ipinakita ang itim na afterburst na lumipad papunta sa itaas habang si Rio ay sinabi sa lumulutang na ulo ni Lucius na ang nag-iisang sinusuportahan nila ay wala ng iba kundi si Asta. At heto na nga mga lords, Asta is back in action at ngayon ay nasa harap na siya ni Lucius Socrates. Humingi ng tawad si Asta dahil late siya. Ngunit wika ni Yuno na humihingi ka pa ng tawad. Sobrang nakakasawa na pagiging late mo. Nabangiti si Lucius na parang mayroon siyang iniisip na plano. Kaya napansin ito ni Yuno. Kung kaya't sinabi niyang talagang ganun ka-distorbo sa isipan mo ang hindi makontrol si Asta. Kaya biglang ipinalabas ni Lucius si Lisita at tinanong niya ang dalawa kung kaya ba ng dalawa na saktan ng babaeng to. Wika ni Yuno na parang naaanoy na sa taktika ni Lucius. Tama na nga yan. Hindi ka ba nadadala sa pinaggagawa mo? Napatugon si Asta na okay lang siya at napatanong, tama ba ako Libby? Kaya sinabi ni Libby na ang ipinangako niya noon kung ano ang importante para sa kanya ngayon ay kung ano ang gustong protektahan ni Lisita at yun nga ay wala ng iba kundi siya at si Asta. Biglang napunta si Asta sa harapan ni Lisita at kaagad niyang inatake gamit ang Demon Dweller Sword and it's turned out na gamit ang Star Conjunction ni Yuno kaya biglang na-teleport si Asta papunta kay Lisita. Kaya nagpasalamat siya sa assist ni Yuno. Kung saan matapos pabagsakin ni Asta si Lisita ay muli nang magkakaroon ng napakatinding 2v1 na laban. Kaya habang seryosong napatitig si Lucius, nalilisik naman ang mga mata ni Asta na napasabing ihanda mo ang sarili mo, Lucius Socrates, dahil ito na ang kahuli-hulihan mong laban. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!